Magandang hapon po sa bawat isa. Muli tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa pagkakataon po na tayo po ay dinakong muli ng Panginoon. Tayo binigyan ng lakas upang makapagpatuloy, makapagsama-sama po sa panalangin at maging sa pag-aaral ng kanyang buhay, mayaman at mapagpalang salita. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, isang katotohanan po na maihahayag natin sa hapong ito ay hindi po tayo ligtas sa buhay na ito, sa mga hirap, sa mga sakit, pagsubok, pag-uusig, at iba't ibang uri ng mga mahihirap na sitwasyon. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hanggat tayo ay nasa katawang lupang ito, darating po yung mga sitwasyon na tayo ay daranas ng kahirapan, paghihirap. Dahil ang katotohanan po ay hindi po tayo tiga dito sa mundo. We are not citizens of this world. We are citizens of heaven. At kung atin pong babalikan, so ilang taon po ang mga lumipas, tayo po ay dumanas ng isang masasabi nating matinding pagsubok. Nagsimula po ito noong 2019 kung saan nagsimulang lumaganap yung tinatawag nating COVID-19. Di ba? So marami pong pangyayaring naganap nung time na yon. We are not prepared. Akala natin nung bandang December parang simpleng sakit lang siya. But then, eventually, pagpasok nung March, kasi nasa school setup ako nung time na yun. So pagpasok nung March, unti-unti na nagka-cancel na ng mga classes. Then after that, 1 week wala ng klase. And then, dire-diretso na. Nag-lockdown, ang daming mga nangyari. So marami sa atin ang nakaranas ng mawalan ng trabaho, mawalan ng pagkakakitaan, kasi maraming nagsaradong mga establishment, negosyo, at meron sa ating dumaan sa matinding health issues, mga na-confine dahil sa sakit na yun. At ang malungkot, marahil meron sa atin na nawalan ng mahal sa buhay. So unexpected yung time na yun. Pero kung tutuusin, sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, marami tayong pagkakataon na makakaranas ng iba't ibang uri ng trahedya. So mula sa natural calamities like bagyo, pagputok ng bulkan, lindol, at iba't ibang uri ng mga sakit. Mayroong pagkabigo sa pag-ibig, pagkawala ng mahal sa buhay. So, madalas nating nadadanas yung mga ganyang pangyayari. Mawala ng trabaho, makaranas ng kahirapan. Tayo mga Kristiyano ay hindi ligtas sa mga ganitong bagay, ganitong pangyayari. At wala tayong mababasa sa Biblia na sinabi na hindi tayo dadanas ng ganitong mga uri ng pagsubok o hirap, na magiging smooth sailing yung ating buhay dito sa mundo bilang mga Kristiyano. Di ba, anong sabi sa Biblia? Tayo ay pinadala na parang mga tupa na ipapakain sa mga lobo. At ano pang sinabi? We will experience tribulation in this life. So hindi smooth sailing yung buhay natin bilang mga Kristiyano. At sa mata po ng mga hindi nakakakilala sa Diyos, sa mata ng mga hindi anak ng Diyos, hindi mga Kristiyano, marami ang nag-iisip na tila baga wala ng pag-asa pag sila ay dumadanas sa ganitong mga kahirapan. Kaya marami sumusuko na lamang. Anong nangyayari? So, nagkukumit ng suicide. Feeling nila wala ng pag-asa. So marami ang kino-question kung meron nga ba talagang Diyos? Na kung merong Diyos, bakit hindi niya pigilan yung mga ganitong pangyayari sa buhay nila? Yung mga trahedya,
at mga masasakit na bagay na kanilang pinagdaraanan. At ang mahirap, marami ang sinisisi ang Diyos dahil sa mga hirap at pagdurusa na kanilang dinaranas. Ang tanong po sa atin, mga kapatid, ganun din ba ang ating mga pananaw tungkol sa mga paghihirap, tungkol sa mga pagdurusang dumadating sa ating buhay? Tunay ba nating nakikilala at nalalaman kung papaanong kumikilos ang Diyos sa buhay natin bilang mga anak niya? Dahil ang katotohanan po, it will make a great difference on how we will view all the sufferings and hardship that we are experiencing and will experience when we knew God. Kung kilala natin ang Diyos and understand His character. So malaking difference kung kilala natin ang Diyos, kung kilala natin kung papaano siya kumikilos, kung kilala natin yung kanyang karakter, may big difference kung paano natin tinitignan yung mga pangyayari sa buhay natin. Lalong-lalo na kung tayo may tunay na relasyon sa Diyos at malapit yung ating buhay sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Ngayon ay ang titignan natin ay isang verse na makita natin sa Romans chapter 8, verse 28. Alam nyo, natutuwa ako na magmula kanina umaga doon pa lang sa may Sunday school namin, so nabanggit na yung Romans 8:28 ni Brother Nelson. And then, sa prayer ni Pastor Eric, nabanggit din niya yung about this, Romans chapter 8, verse 28. At buksan po natin ang ating mga Biblia, at inihiling ko po na ang lahat ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Romans chapter 8, verse 28. At allow niyo po nabasahin ito sa NASB version. Sabi po dito, "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Mari na po tayo magsiupo. Para po bigyan tayo ng maikling context about this passage, ang Romans 8 ay isa pong magandang chapter sa Book of Romans. Ito po ay nagsimula sa deklarasyon na ang mga anak ng Diyos ay wala nang dapat katakutan. Dahil ang ating kaligtasan ay sigurado na kay Kristo Jesus. It talks about our security in Christ. Anong sinabi sa Romans chapter 8 verse 1? Sabi dito, "Therefore, there is now no condemnation at all for those who are in Christ Jesus." Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. That's how Apostle Paul started that chapter. And then, dun sa end part ng chapter 8, mababasa natin in Romans chapter 8, verse 38 and 39, sabi niya dito, "For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ our Lord." Yan, Christ our Lord. So, kita natin kung paano sinimulan ni Apostle Paul yung chapter na ito. In a statement na tayo bilang mga anak ng Diyos ay mayroong kasiguraduhan. Kanino? Kay Kristo Jesus. This is a testament of our eternal security with Christ. Pero bilang mga anak ng Diyos,
na nabubuhay dito sa mundong isinumpa ng kasalanan, hindi tayo ligtas sa mga hirap, sakit, mga pagdurusa at kabiguan. So dapat po, malinaw sa atin yun. Kaya sa context ng Romans chapter 8:28, titignan natin kung anong kaisipan dapat meron tayo bilang mga Kristiyano, kung paano natin kakaharapin ang lahat ng mga sirkumstansyang daraan at darating sa buhay natin. Ang title po ng ating maikling mensahe ngayong hapon na ito, The Secure Hands of God. The Secure Hands of God. In Romans chapter 8, verse 28, tayo po ay panandaliang manalangin. Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin. To study your word openly, boldly, Panginoon. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkatipon-tipon, Panginoon, upang kayo'y papurihan, itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, as we start the study of your word, dalangin namin, O Diyos, na kayo ang kumilos sa aming mga buhay. Nawa, paintindi niyo sa amin ang mga katotohanan na nais niyo aming maintindihan. Kayo aming patuloy na pagtiwalaan. Mas lalo kayong madakila sa aming buhay, mas lalo namin kayong pagtiwalaan, mas lalo kami lumapit sa inyo. At sa inyo lamang kami, Panginoon, titingin. Sa inyo lamang namin ibabaling ang aming mga paningin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Isa sa mga doktrinang tinutuligsa at mahirap paniwalaan ng mga tao sa Biblia ay ang doctrine of the sovereignty of God, o ang pagiging sobereno ng Diyos. Ang paniniwala na ang Diyos ang may akda ng lahat, siya ang may hawak sa lahat, at walang pangyayari dito sa mundo na hindi niya alam at hindi niya itinakda. At kung mas pag-aaralan po natin ng malalim, higit pa po dito yung ibig sabihin nung doktrina na ito, yung sovereignty of God, yung pagiging soberano ng Diyos. Ngunit dahil sa pride ng tao, so hirap na hirap siyang tanggapin ang katotohanan ito. Hindi niya maunawaan na ang Diyos ang nag-aayos ng lahat, siya ang may kontrol sa lahat, at siyang namumuno sa buong sanlibutan. So ang karnal na pag-iisip ng tao ay napuno ng puot sa Diyos, ay nasusuklam sa katuruan na walang nagaganap sa mundo na hindi itinalaga ng Diyos. It's very foreign para sa kanila. At higit po sa lahat, hindi matanggap ng katabang lupa na ito ang paniniwalang ang kaligtasan ay tanging trabaho lamang ng Diyos. Wala tayong contribution. Walang contribution ng tao at wala siyang maidadagdag para dito. Dahil sa kayabangan ng tao, ang gusto niya, meron siyang say o meron siyang bahagi doon sa kaligtasan na ito. Pero alam niyo po, ang katotohanan, marami rin po sa mga nagsasabing anak daw sila ng Diyos ang nahihirapang tanggapin yung katotohanan o yung katuruan na ito, na ang Diyos ay sobereno sa buhay ng kanyang mga anak. At sa bahagi po ito, titignan natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga hinirang. So sa talata po, sa isang talata na ating titignan, makita po natin kung paano ipinakita ang pagiging sobereno ng Diyos. So ano po ba ang layunin natin sa pag-aaral na ito? So ang layunin po natin, magkaroon tayo ng tunay na pagkakakilala sa Diyos, mas maging malinaw sa atin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At kung paano ang mga pangyayari sa buhay natin, ito man ay maganda o pangit, magaan, mahirap,
ay gumagawa para sa ikabubuti natin at para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At kung tayo ay wala pang tunay na pagkakakilala o relasyon sa Diyos, ay maging malinaw sa atin kung bakit kailangan natin ang Diyos sa buhay natin, kung bakit natin kailangan si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So yan po yung ating layunin. So sa verse na ating titignan, meron po tayong 3 tanong na susubukin po nating sagutin. 3 tanong po. Una, paano kumikilos ang Diyos sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin? Pangalawa, paano nakikinabang ang mga tao sa pagkilos at pangako ng Diyos sa mga kaganapan sa buhay natin? At pangatlo, sino lamang ang kabilang sa makikinabang sa pagkilos at pangako ng Diyos sa verse or sa talatang ating pag-aaralan? Let me repeat our text for this afternoon, Romans chapter 8, verse 28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So magandang maintindihan po natin kung paano sinimulan ni Apostol Pablo yung talatang ito. So sinabi niya, and we know, at nalalaman natin. So para po kay Apostol Pablo, so inihahanda niya ang kanyang sinusulatan sa isang katotohanang hindi dapat malabo. Lalo-lalo na po sa mga Kristiyano. So hindi dapat ito nakakalito. Dahil ito po ay isa sa pundasyon ng ating paniniwala na ang Diyos ay soberano or sobereno. God is sovereign. Sabi po sa Enduring Word Commentary, yung daw salitang and we know, so in the Bible, it generally functions to affirm a shared beliefs. It expresses certainty. It provides a foundation for further teaching. It reminds believers of God's faithfulness and offer encouragement, particularly in a difficult situation. So, napakaganda kung paano sinimulan ni Apostol Pablo yung verse na yon. And we know, alam at nalalaman natin. So, hindi dapat ito malabo sa atin. Now, let's go to our first question. Sabi dito, papaanong kumikilos ang Diyos sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin? Ang sabi diyan, and we know that God causes all things. And we know that God causes all things. Alam niyo po, nung ginagawa ko yung message na to, naalala ko yung isa sa mga sinabi ni Jerry Bridges dun sa kanyang book, Trusting God. Nung po tayo binigyan ng pagkakataon na madiscuss ito dun sa aming DG about sovereignty of God. So nagbigay po si Jerry Bridges ng 3 mahalagang katotohanan. At sana po, matandaan din natin ito. That God is completely sovereign. And God is infinite in wisdom. And God is perfect in love. So pagka binabalikan natin yung katotohanan na sobereno ang Diyos, so mahalagang tandaan din natin yung katotohanan na ito. That God is completely sovereign, that God is infinite in wisdom, and that God is perfect in love. Ibig sabihin, kung kumikilos ang Diyos, dapat naintindihan natin yung mga katotohanan na ito. Because with this truth in mind, nalalaman natin na sa lahat ng pagkakataon, kumpleto at buo ang hawak sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na dun sa mga pangyayari na nangyayari sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At dahil siya ay infinite in wisdom, so nalalaman nating hindi siya nagkakamali. So yung mga nangyayari sa atin, hindi ito pagkakamali ng Diyos. At dahil siya ay perfect in love, nalalaman nating lahat ng kanyang ginagawa ay mayroong kalakip na
pagmamahal. At ito ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya nga sa statement ni Apostle Paul, nung sinabi niyang God causes all things, ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at pagiging sobereno ng Diyos. Na siya ang gumagawa sa lahat ng bagay at pangyayari na kinakaharap ng mga Kristiyano. Ito man ay kasaganahan o ito man ay kahirapan. So malinaw po ang sinabi sa Lamentation chapter 3, verses 37 and 38. Sabi dito, "Who is there who speaks and it comes to pass, unless the Lord has commanded," or another translation, decreed it. Is it not from the mouth of the Most High that both adversity and good proceed? Ano po ang sinabi sa Ephesians chapter 1, verse 11? "In Him we also have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according with the plan of His will." So lahat ng mga bagay ay gumagawa. At ang Diyos ang mayroong hawak po ng lahat ng ito. So sabi po ni Benson sa kanyang commentary, all things, yun daw salitang all things, namely that occur in the course of divine providence, such as worldly loss or honor, pain or ease, sickness or health, and then the 10,000 changes of life. Ibig sabihin po nito, lahat ng bagay, gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, maganda man o pangit, masagana man o mapait, sa isang tunay na anak ng Diyos, dapat maunawaan natin na ito ay tinakda ng ating Panginoon. Ito po ay itinakda ng ating Panginoon. Ngayon naman po, sa pangalawang tanong, paanong nakikinabang ang mga tao sa pagkilos ng Diyos sa mga kaganapan sa buhay na ito, especially in difficult situations, mga hardship? Sabi po dito, to work together for good. Ang pangako sa parte ng verse na ito ay lahat ng bagay, lahat ng pangyayari ay gumagawa para sa ikabubuti. Kung iduduktong po natin dun sa may unang part, and we know that God causes all things to work together for good. So malinaw na tao ang makikinabang kung ano man ang mga pangyayaring inaalaw ng Diyos na dumating sa buhay niya. So malinaw po, ito man ay kasaganahan or kahirapan. At ang salitang good, sa context po na ito, ay hindi kung paano ito i-define ng mundo. Alam naman natin, pagka worldly definition ng good, so iba. Especially, pag i-compare natin yon sa definition ng Bible about sa salitang good. The word good does not necessarily mean happy or painless or being financially successful or the best idea that we can imagine. It is not how the world describe it. Pero tignan po natin kung ano sinabi sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi dito, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." Alam niyo po, yung word na good is pareho kung paano ginamit doon sa Romans chapter 8, verse 28, at dito sa Romans chapter 12, verse 1, from the Greek word agathos. Good. So maintindihan po natin na ang ultimate goal pala, why God causes all these things to happen, is for us to be conformed into His image.
through the constant renewing of our mind. At maganda po yung sinabi ni Barnes dun sa kanyang commentary. Sabi niya dito, and I quote, "All things work together for good" means all our affliction and trials, all the persecutions and calamities to which we are exposed, though they are numerous and long continued, yet they are among the means that are appointed for our welfare. They shall cooperate, they shall mutually contribute to our good, they take off our affection from this world. They teach us the truth about our frail, momentary, and lying condition. They lead us to look to God for support and to heaven for our final home. They lead us to look to God for support and they produce a subdued spirit, a humble temper, a patient, tender, and kind disposition. So this has been the experience of all saints. And at the end of life, they have been able to say it was good for them to be afflicted. Kung hihimayin po natin yung sinabi ni Barnes, medyo mahaba po eh. Kung hihimayin po natin yung sinabi ni Barnes, we will come up with 4 reasons why we suffer trials and affliction. Alam niyo po, yung 4 na yon, ano yung una? Sabi dito, to take off our affection from this world. Kung tatagalugin po natin, upang hindi natin ibigin or para mawala yung ating pag-ibig sa mundo. Kasi nga, baka masyado na tayong nagiging komportable dito sa mundo. So, imbis na yung pag-ibig natin ay para sa Diyos, nagiging sa mundo na. That's one reason why God allows affliction to happen for us. For us to take our affection from this world. Dahil ang pagmamahal sa sanlibutan ay, kung sino man na nagmamahal sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Malinaw po yun sa 1 John. Second, to teach us the truth about our frail and momentary and lying condition upang ituro sa atin ang katotohanan tungkol sa pansamantala nating kalagayan dito sa mundo. We are not citizens of this world. Though tayo Pilipino, citizen tayo ng Pilipinas, but spiritually speaking, we are not citizens of this world. Kung tayo ay tunay ng iniligtas ng Panginoon, kung tayo tunay ng nakakilala sa Panginoon, kay Kristo, so tayo ay dual citizen na. So meron na tayong citizenship sa langit. At inaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa hirap upang ipaalala sa atin na ang buhay natin ay hindi para sa mundong ito. Pangatlo, it leads us to look for God for support and to heaven for a final home. So, upang sa Diyos tayo umasa at mas lalo nating i-focus yung ating paningin doon sa langit. Kasi nga, baka dahil sa ating mga accomplishment, dahil sa mga kayamanan na meron tayo, akala natin wala nang katapusan yung buhay natin dito sa mundo. Pag nagiging komportable na yung ating mga buhay dito sa mundo, nakakalimutan natin na hindi tayo tiga rito. At minsan, feeling natin self-sufficient na tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos. And lastly, sa pang-apat, to produce a subdued spirit, a humble temper, a patient, and a tender and kind character. Upang maging mapagpakumbaba tayo, mapagpasensya, at magkaroon ng mabuting pag-uugali kagaya ng kay Kristo. Yun nga the goal is for our sanctification. For us to be more conformed to the image of Christ. So lahat ng mga bagay na ito ay gumagawa para sa ikababanal ng ating mga sarili
All of this works for our sanctification. At sa lahat ng ito, walang ibang naitataas, kundi sino lamang? Ang Diyos, si Kristo Jesus. So all things work together ultimately for God's glory, for Christ's glory. Sobrang linaw po ng sinabi sa Romans chapter 11, verse 36. For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at pag-aari Niya. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. So, that's the end goal. Kumbaga, ito ay lahat ay para sa kapurihan ng Diyos. So, damay na lamang tayo dun sa benefits na ating matatamasa. And then, lastly, in yung pangatlong question natin, sino lamang ang kabilang sa makikinabang sa pagkilos at pangako ng Diyos sa talatang ito? Sabi dito, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Sa ating pangatlong tanong, nalalaman natin kung para kay Nino ang mga pangako at benepisyo na sinasabi dun sa talatang ating pinag-aaralan. At kung babasahin natin ang buo, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Meaning, there's a condition. Okay? Mayroong requirement. Mayroong intended talaga kung para kay Nino yung mga pangako na ito. At ang dalawang kondisyon na ibinigay ni Apostol Pablo upang ang mga pangako ng Diyos ay magbigay comfort ay para doon sa mga una, nagmamahal sa Diyos, at pangalawa, para sa mga tinawag niya para sa kanyang layunin. In short, ito ay para sa mga Kristiyano. Para sa mga tunay na anak ng Diyos. Ito ay para sa mga taong naglagak ng kanilang buhay kay Kristo Jesus. At para sa mga hindi tunay na anak ng Diyos, all things will not work for better, but for the worst. Dahil sa kasalanan nila laban sa Diyos, they will get the perfect wrath of God. And that is not good. Hindi nila malalasap ang benepisyo ng pangako ng Diyos because on the first place, mas pinili nila ang kanilang kasalanan. Mas pinili nila ang kanilang pride. Kaysa isuko nila ang kanilang buhay sa Diyos. Sa banal at pinakamakapangyarihang Diyos. Now, in conclusion, sa ating mga Kristiyano, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, dapat maging malinaw sa atin ang katotohanan ng pagiging sobereno ng Diyos. Tayo ay magtiwala na lahat ng kaganapan sa ating mga buhay, lalong-lalo na ang mga hirap na dinadanas natin or maaaring danasin or andyan na, dinadanas na talaga natin, ay paraan ng Diyos upang mas maging kawangis niya tayo. At lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. Tandaan natin, God is completely sovereign. He is perfect in wisdom. He is perfect in love. Tingnan po natin yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Dito po tayo magtatapos. Sabi dito, therefore, we do not lose heart, but though our outer person is decaying, yet our inner person is being renewed day by day. For our momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison
while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon, tingnan niyo kung paano yung sinabi ni Apostol Pablo. Yung mga hirap na dinadanas niya, sabi niya dyan, bahagya. So bahagya lang daw yun. Bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So nothing will compare doon sa mararanasan natin pag nandoon na tayo sa langit. Yung lahat ng hirap na dinanas natin dito sa mundo, piece of cake lang yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, bahagya at panandalian lamang. Compare to the eternal weight of glory na mararanasan natin doon sa langit. So we should turn our eyes to Jesus. Ang ganda ng kanta, di ba? Turn our eyes to Jesus. Not on ourselves, not on the world, but to Christ alone. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong salita. Ito man po ay maikli, pero alam po namin, O Diyos, na kayo ang gumagawa sa lahat ng mga pangyayari sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil you care for us enough. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng pansin. Sino ba naman po kami sa inyong harapan, tanging mga alabok lamang, mga maruruming basahan, pero pinagkalooban nyo ng pagmamahal, pinagkalooban nyo ng grasya, Panginoon. Though dumaan kami sa hirap, though dumaan kami sa sakit, though dumaan kami sa anumat, iba't ibang uri ng kahirapan dito sa mundo, alam namin, O Diyos, na you are working in us, at ito po ay para sa ikabubuti namin, para sa mas ikababanal namin, for us to be more conformed to your image. Salamat, Panginoon, sa inyong katotohanan. Kayo ay aming pinapupurihan at sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.